So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Mga kababayan, alam nyo ba, no? Yung idol po ng mga DDS at gusto po nila maging presidente sa 2028 election na si Sara Duterte, nagkalat na naman po ng kabobohan. Di ba? Nagkalat na naman po ng kabobohan itong si Sara Duterte. Alam nyo, sabi po ni Sara, no, na yung flood control project investigation daw po ni PBBM, kaya daw po itong tapusin ng isang araw. Bobo talaga to, no? Puwaan ng inang ano to, no? Itong Sara na to, no? Basta makabatikos lang. Hindi ba alam ni Sara, the more na nagsasalita siya ng ganyan, mas lalong bababa yung popularidad niya. Mas lalong nakikitaan na tanga siya. Actually, may mga DDS na nga po talaga na nadidismaya sa mga statement ni Sara. No, kasi may mga DDS naman po talagang matatalino. May mga DDS naman po talagang naging DDS lang talaga kasi kay Digong. Pero hindi sila makasara. Eh, syempre itong mga makadigong talaga na hindi makasara naman, na hindi naman makasara, nakikita po talaga nila, no, yung kahinaan talaga ni Sara. Oh. Bobo men, saan ka nakakita ng investigasyon? Isang araw tapos na. Oh. Nilaglag na naman ng sarili. O nga eh, no? So, tinan nyo to ha. So, syempre dito, na-imbiyer na si ano, si Tita Claire. O sabi ni ano ha, ni Madam Claire, no? Palace tells VP Sara it's preposterous to finish flood control probe in one day. O, diba? Totoo naman yun eh. And by the way, napilakita ko na nga yung video kanina, no? Alam na pala ni Digong na merong nakawan ng flood control nung panahon niya, o bakit hindi niya ginawa na imbestigahan nga po yung sarili niya? At bakit hindi niya ginawa ito, no, itong advice na to nung panahon ni Digong? Kaya pala isang araw eh. Oh. So, tinan nyo ito ha. Ito. PCO Undersecretary Claire Castro shows a copy of published news article where former President Rodrigo Duterte admitted that ghost projects were rampant at the Department of Public Works and Highways. Kita mo, nag-bounce back sa kanya. Papakita ko sa inyo mamaya mga kababayan kung gaano kabobo itong mga DDS na to. Tinan nyo to. Tinan nyo mamaya. No? Sabi dito, okay, isang araw lang, sabi nga ni Claire Castro to, no? Matapos na ang investigasyon. That is absolutely preposterous. Castro said in the Palace briefing on Wednesday, kahapon. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang. Kita mo, bumalik na naman sa kanya. Ala tokhang way. Nirespeto ng Pangulo ang due process, nirespeto ng Pangulo ang human rights, so kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. So kaya nga po may due process eh, no? Di ba? So ano bang gustong gawin ni Sara dito? Tokhang. The President respects due process, the President respects human rights, thus the investigation must go through the process, Castro said. So actually may video dito, no? So panoorin natin tong video ni Claire Castro. Takero, yung independent commission na binubuo ni PBBM totoo po yun, meron na po yun, no? May binubuo na po. So ito nga, no? So ito nga po yung video ni Claire. Panoorin natin. Saan ba yun? Pala, ito. Sorry, nakamali ako. Ito yung video ni Claire. Palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara, hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng sarswela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon
sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Alam niyo kasi, kung bakit inis sa mga DDS, may props ka agad si Claire Castro. May props ka agad siya. May visual aid ka agad. Ano ba? Tandaan natin mga kababayan, no? Diyan po sa Malacanang Press Corp, mga ka-Streetwise, no, yung mga tanong po dyan, biglaan po yung mga tanong dyan. Biglaan yung mga tanong dyan. Hindi yan scripted na dapat ito yung tanong mo. Meron mga guidelines. Siyempre may mga guidelines. Pero siyempre hindi yan scripted na, ikaw, ito dapat ito dapat yung tatanong mo. O ikaw, News 5, yung tanong mo dapat ganito. Hindi po ganoon. Di ba? Ang nakakatawa dito, alam na po ni Claire Castro na itatanong sa kanya to. Kaya may dala na siyang props. May props ka agad oh. Kaya inising sa mga DDS dito eh. Alam na po ni Claire. Puta, itatanong sa akin yan ha. Sige, ano natin to? Sagutin natin ng malupit to. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 nilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito ang laki pa ng props niya, no? para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Actually, no, dun talaga ako bumilib sa presidente. No? Kasi, no, itong expose nga po ni presidente na talamak nga po yung korupsyon dyan po sa DPWH. Totoo naman po natatamaan dito yung administrasyon niya. No, so dito kasi pa nagkamali si PBBM dito, talagang bubulusok siya pababa dito. Hindi sa totoo 'yun. Totoo 'yun. Lalo na kung walang makakasuhan, walang madidemanda, walang mapapanagot dito sa mga flood control anomalies na to. No? Magbabounce pa po sa presidente po 'yan. Kaya ako naniniwala po ako na hindi po bubuksan ni PBBM yung usapin na 'yan. No, nang wala talaga siyang plano panagutin itong mga tao po na to. No? Ako naniniwala po ang ganun. And by the way, hindi naman talaga bubuksan ni PBBM yan na for publicity lang. Ang tatamaan kasi dito, siya rin. Especially 2028 election, malapit-lapit na. Oh. And by the way, no, ang nakakatawa kasi dito, yung reaction po ng mga DDS, alam niyo kasi ako no, may mga ko eh. Meron akong ginagawa kasi no, hindi ko alam kung masamang attitude ko to no, o masamang ginagawa ko to. Kasi ako po kasi mahilig po ako magbasa ng mga comments, no? Hindi na ako nagko-comment back kasi baka ma-report na naman tayo sa Facebook eh. So kaya gusto ko lang makipakita dito sa inyo kung gaano po katanga si Sara Duterte, ganoon din po katanga itong mga DDS. Ganoon lang po, mana-mana lang po yan eh. Diba? Kung tanga yung idol mo, mas tanga ka. Oh, kasi tandaan nyo yung sinasabi nga po ni Sara Duterte, na isang araw lang, katangahan po yun. Puta, investigasyon isang araw lang. Oh, parang ganyan to po, no? Oh, ito yung mga comment ni, ng mga DDS dito. Hindi ko natatapan yung pangalan kasi naka-public naman to. Oh. So, tandaan nyo yung pinag-uusapan dito, yung sagot po ni Claire kay Sara na one day lang. Oh. So sabi ng mga DDS, no, ito namili ako ng mga ibang comments, no. So sabi dito, kailan kaya to mababarang? Isa na lang palagi ang tono ng pagsasalita. Tapos sa magsalita, hindi pwedeng hindi madadamay ang last administration. Wala ka bang bagong balita about sa ginawa ng administrasyon nyo? Tanga din talaga to, no? Di ba? Basta DDS talaga tanga, no? Una sa lahat, yung tanong about kay Sara. Siyempre, ang sagot about kay Sara din. Bobo talaga, no? At in the first place, si Sara po yung unang nag-react. Sumagot lang po si Claire Castro. Ganyan po kabobo itong mga DDS, mga kababayan. Nakuha niyo yung point ko? Di ba? O sige, hanap tayo ng balita kay General Torre, no?
Tawag tayo ng mga kakilala natin. Hanap tayo ng mga kakilala natin, tanong-tanong tayo. So, tingnan nyo si Claire nakita nila yung sagot. Pero yung statement ni Sarah hindi nila nakita. Bobo men! Ang bobobo nyo! Ito yung example po ng kabobohan ng mga DDS. So, sabi pa dito, anti-Claire nga tawag nila, di ba? Sa sinasabi mong yan, anti-Claire, nasa ng respeto at due process sa paghuli kay PRRD. Nasa ng tamang proseso doon at paano nakalipad sa ibang bansa nang walang passport, yun ang ipaliwanag din nyo. Ginagawa yung tanga ang tao sa Pilipinas. Kita nyo, di ba? Patanga no? Ang pinag-uusapan dito, flood control project. Tapos bilang nilang sisingit, yung pagpaparesto po kay Digong. Tanga nga, di ba? Minsan nainis ako sa ganyan eh. Minsan, di ba, dito, di ba? Nakita nyo naman siguro minsan. Pag ako nagko-content ako dito pag live, kunwari may magko-comment na DDS yan, tapos yung comment malayo sa topic, inis na inis po talaga ako dyan. Sobrang inis na inis po talaga ako pag ganyan. O parang ganito. Yung topic dito, yung sagot ni Claire kay Sarah. Bigyan nilang sisingit, yung nangyari nga po pagpaparesto kay Digong sa ICC, bakit wala daw passport? Di ba? Paano nakarating ng Hong Kong nang walang passport? O nga, di ba? And by the way, sige, nakapunta nga silang Hong Kong. Paano kayo, no? Kasi nakarating ng galing Hong Kong. No? And by the way, mga kababayan, yung pagpaparesto po kay Digong, Interpol. Di ba kahit walang passport yun, tanga-tanga naman talaga nito. Pag kayo po inaresto through Interpol, alam naman kumuha ka pa ng passport. Bobo talaga ng mga DDS. Kita nyo yung logic nila, no? Malayo eh. No? Kaya wala kayo kasenso sa buhay ninyo eh. Sabi ko sa inyo, no? Basta bobo po yung idol, mas bobo po yung mga supporter. Oh, di ba? Hindi, may ako tuloy na natin to, no? Natatawa lang po ako sa mga comment ng mga DDS eh. Ito. Ano ba yun? Nawala tuloy. Ano ba yun? Yan. Wala ka na ba sasabihin kung di paninira na lang sa mga Duterte? Nakaprogram ata ito na sirain ng mabuti ang mga Duterte. Bobo rin talaga to, no? Ang problema kasi dito, ayun na kasi nakikita nila. Tinan ninyo Kapag, hindi, bago ko tininan tong mga to mga legit profile tong mga to, hindi siya trolls, no? So ngayon mga kababayan po kasi, kapag si Claire Castro po, nagbigay po ng press briefing yan, o kaya ng press conference, binibida po ni Claire Castro yung mga ginawa ng presidente. Di ba? Ang problema po kasi dito mga kababayan, no, itong sila Sarah, sila po yung salita ng salita. Sila po yung batikos na batikos. Siyempre, pag tinanong, sasagutin. Di ba? So, actually, marami pa yan, pero medyo na lang ako. Kakasawa lang pag-usapan yan. Pero by the way, mamabayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, no? Tapos sinabi nga po ni Sarah na 1 day lang po, tapos na investigasyon. Diyan po kasi magaling si Sarah. No, at yung mga Duterte, yung mga instant na wala namang due process. No, ako naman po talaga. Nababagalan po ako sa due process ng Pilipinas. Nababagalan po ako. Pero mas okay na po to kaysa gumamit po tayo ng tukhang. In my own opinion. Di ba? Reaction nila pang-asar lang. Hindi, no? Yung reaction nila, pang-tanga lang eh. So kayo ba, ano rin po masabi nyo nga po dito sa pagiging Girl Scout ni Claire Castro? Kasi laging handa no? So kayo po ba, saan naniniwala ba kayo dito? Na na kaya ba ng isang araw imbestigahan? Well, actually, madali magturo. Sa totoo lang. Hoy, dali rin 8 p.m. na sa Washington, D.C. Di ba? So, good night dyan, ha? Kasi, ang point dito, madali lang po magturo, di ba? Pero syempre po, kung dadan po natin sa due process at kaso, hindi pwedeng turo ko lang ng turo. Dapat, meron kang ebidensya. At syempre po ngayon po, nasa gathering pa lang po tayo ng ebidensya. Di ba?
So yun na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat. And syempre, yan po sa replay. Palike, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na po ng video po na to, no? So thank you mga streetwise. And then, last topic tayo, no? Dadaanan ko lang tong topic ng mga ibang mga kasama na nating vlogger.